So naghahanap ka ba ng magandang visor para sa ating Explorer 250 version 2? At sa video to, ipapakita ko kung paano natin ilagay yung ating visor sa ating motorsiklo. Kung interesado ka for more content, then don't forget to hit that subscribe button down below and let's get right to the video. Visor nga pala is nahanap ko to sa Shopee. So yung sa Explorer 250 version naman natin is, hindi ko kasi circular yung kanyang lalagyan ng visor. Compare natin doon sa old version na ating Explorer is sharp kasi yun eh. So kaya yung doon sa unang version, saktong-sakto yung CBR 600RR nun. But dito, medyo malaki-laking tatabasin mo nun. So minahanap ako ibang alternative kung anong visor ang pwedeng ilagay natin sa ating Motorstar 250 version 2. So yung ginawa ko sa Shopee nito is naghanap ako ng medyo circular yung harap at yung nahanap ko is yung R15 version 3 Genong. Lalagay ako ng link sa description. So ayun, trinay kong ilagay. So unfortunately lang, hindi siya plug and play. Kang tatabasin nito para mailagay mo tong visor na to. So saan ba yon? Ngayon ipapakita ko sa inyo. So yung tatabasan natin is konting-konti lang naman. At yung nakaganda naman is yung mga tatabasin mo is hindi naman nakikita. So dito ko nilagay yung bolts ko. Ayan, at ayan. So tatanggalin muna natin. Natanggal ko na yung bolts. Ayan, dito. So, binutasan ko siya dito para lalagyan ng ating bolt at sa kabila rin. Kahit wala siyang bolt, pumupwesto lang siya ng kanya, no? Di ba? Kita niyo yan? So, tatanggalin natin. Ayan. Ayan, ito yung ating visor. Kung dalawa lang ba yung kailangan natin butasan? So, sa akin, dalawa lang yung nilagay ko. At dito. Binutasan ko din dito kaso hindi ako natuloy. Yun nga, so may mali ako kasi yung visor ko wala na siya space sa harap eh. So ayan eh, oh. Meron naman siya pero konting-konti lang kaya hindi mo siya mailalagay ng maayos. So ayan. So saan naman yung tinabas ko sa visor na to? So una-una, yung visor na to is meron to siyang isang ganito, lalagyan ng bolts dito sa kanyang side at dito. So yan, tinanggal ko yung dalawa. Okay? Yan. At meron din siyang konting plastic dito. So, tinabas ko din yan. Okay? Ano naman yung tinabas natin sa fairings mismo? Yung lalagyan kasi ng bolt sa ating fairings is nakapahiga eh. Dito. Nakalagay yan dito at dito. So, yung ginawa ko, pinutol ko dito. Ito yung tinabas ko. Kita yung markings. Kasi yung pahiga kasi yung kanyang tornilyo dito. Para malagyan natin yung visor, tinanggal ko to. At meron din siya dito. May lalagyan din siya ng tornilyo dito. Ayan, if nakikita nyo, pati din sa kabila. So ito naman, hindi ko tinanggal to. Ito, parang ito yung stopper ko kasi ng aking visor. So pag nilalagay ko yung visor ko, dyan siya papatong. Okay? Dyan siya papatong kaya siya parang hihigpit sa harap. So ngayon naman, pag once natabas nyo na lahat yung lalagyan ng screw dito, natabas nyo na din yung kailangan natin tabasin sa visor. So ngayon, nilalagay na natin. So ayan, so nakita nyo yung tabas. Ayan. So ayan. Saktong, sakto. So ayan yung sabi ko na patungan niya. So ayan, nilagay ko dyan. Ayan. So take note lang ha. Take note lang. Hindi siya umaabot dito sa dulo. Okay, so nasa inyo yan kung gusto niyang putulin dito. Or sa akin, hinayaan ko lang kasi might be in the future makakahanap ako ng mas maganda dito, nasakto-sakto talaga dito. But at the same time, parang nagsilbing design na lang din sa akin. So parang sharp siya eh. Sa akin lang, okay? Nasa kanya-kanya tayong opinion nito. So once nalagay nyo na yan, ayan, yung kanyang itsura. So ngayon, nalagay nyo na lang yung bolt dito. Ayan, lagay nyo yung bolt dito, ayan, saktong-sakto yan. And dito sa kabila. Okay, so lagay muna natin yung bolt ngayon. So huwag niyong kalimutan pag naglalagay kayo ng bolt sa lalim, huwag niyo kalimutan lagyan ng washer para masikip na masikip. Ayan. Okay, lagyan niyo ng washer yan, huwag niyong kalimutan, okay? So may previous yung ating Motorstar na tools, gamitin niyo yan ng maayos. So as much as possible, yung bibilin yung bolts dito is yung sakto sa previous na Motorstar para kung may problema kayo, madaling-madali lang siya ayusin. Okay? So yan, nalagay ko na siya ulit. Nalagay ko na ulit yung bolts, yung washer. Nalagay ko na din ulit. So ayan. So make sure na yung dulo niya is nakalagay doon sa kanyang parang lalagyan. Okay, so ayan, nakalagay na siya. So ayan na yung kanyang itsura. Ayan. Okay na okay ba tayo dyan? At sa ngayon, yung tanong, mabibrate ba? Okay?
So paggamit ko naman ng visor na to, so far hindi ko naman napapansin yung vibration. Though note lang, hindi pa ako maabot ng 120 takbo. Hanggang 100 pa lang ako habang nasa visor na to. Hindi ko pa na-try kasi nasa city ako, wala akong daanan nung maabot ako ng 120. Dalawa lang yung tornilyo nakalagay, so paano hindi ma-vibrate? So kasi nga, yung sabi ko sa inyo once again, meron siyang patungan dito sa kanyang dulo. So ayan, hindi nyo nakikita masyado. Meron siyang patungan dito eh. So ayan, kung nakikita nyo sa loob, gawin ko muna itong wallet ko. Ayan. So ayan, meron siyang patungan yung nasa gitna. Ayan. So meron siyang patungan yan yung nagpe-prevent sa kanya ng vibration. As for me lang, hindi ko pa na-try ng 100 more na takbo. But ang factors din yan is basta higpitan nyo lang inyong mga bolts. At as much as possible, yung washer nyo, try nyo malaki. Pag malaki yung washer nyo, hindi ko naman naririnig yung kanyang vibration. So yan lang. Okay? Okay, so if meron kayong mga questions regarding this visor at kung paano natin siya ilagay, you can comment down below and sasagutin natin yan. And before I end this video, don't forget to hit that subscribe button down below. And thanks for watching. Ride safe!